Ngunit alam mong may mali, yung parang may nagmamasid. Pero kapag lumingon ka, wala namang tao. Yung mga mata mo ay nilalaro ka at ang mga litrato ay hindi nagsisinungaling. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang ating kwento ay hindi pa tapos? Hindi lahat ng nakukunan ng kamera ay dapat makita. At sa pagkakataong ito, mas lalong lumalalim ang misteryo. Mas marami tayong matutuklasan. At baka sa susunod na kukuha ka ng litrato, mas lalo kang mag-ingat. Ito ang pagpapatuloy ng Ang Extra sa Litrato. Dito lang sa Alam Ko Yan TV. Nabulag si Aris sa tindi ng liwanag. Kasabay nito, ang isang tunog na tila nababasag na kristal, hindi mula sa salamin, kundi mula sa loob ng kanyang sariling bungo. Nang dahan-dahang bumalik ang kanyang paningin, wala na siya sa lumang kwarto. Ang sahig na kahoy ay naging lupa na hinaluan ng abo at buhok. Ang kisame ay hindi nayari sa nara, kundi tila mga higanting tadyang ng hayop na nakakulong sa kanila. Sa harap niya, nakatayo pa rin si Marco. Pero hindi na ito ang pinsan niyang masayahin. Ang balat ni Marco ay tila manipis na papel na nakadikit sa buto, at ang kanyang mga mata ay wala ng balintataw, puro puti na lamang. Hawak pa rin ni Marco ang kamera, pero ang lens nito ay tumitibok na parang puso. Aris, tulungan mo ko. Paos na bulong ni Marco. Ayaw nilang mamatay ang alaala. Gusto nilang maging totoo. Mula sa likuran ni Marco, lumabas ang mga anino. Hindi lang isa, kundi dose-dose ng mga figura ng mga taong nawala sa Quezon nitong nakaraang dekada. Lahat sila ay may hawak na kamera o kahit anong gamit na pangkuhang larawan. Ang kanilang mga muka ay burado, pinalitan ng mga lens na kumikislap sa dilim. Napagtanto ni Aris ang katotohanan. Ang bahay ay hindi lang haunted house. Ito ay isang dark room. Isang dimensyong nilikha ng mga kaluluwang hindi matanggap ang kanilang kamatayan at gustong manatili sa mundo sa pamamagitan ng mga litrato. Sa labas ng dimensyong ito, sa tunay na mundo, bumalik si Mang Ambo sa bahay. May dala siyang bagong panauhin, isang vlogger na naghahanap ng ghost hunting content. Dito ka matulog, iho, sabi ni Mang Ambo habang nakangiti ng tipid. Maganda ang liwanag dito para sa video mo. Habang binubuksan ng vlogger ang kanyang ring light, hindi niya napansin na sa antigong salamin, makikita ang refleksyon ni Aris na pilit na kumakatok sa kabilang panig ng bubog. Ang mga kamay ni Aris ay unti-unti nang nagiging itim at ang kanyang mga kuko ay humahaba na parang sa babaeng puti. Isang click ang narinig ng vlogger mula sa kanyang sariling kamera kahit hindi niya ito pinipindot. Sa screen ng kamera ng vlogger, lumitaw ang isang bagong litrato. Sina Marco at Aris magkayakap, habang ang kanilang mga muka ay dahan-dahang natutunaw at nagiging bahagi ng mga anino sa dingding. Ang ganda ng shot na to, bulong ng vlogger. Habang sa likod niya, ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang nagsasara ng kusa. Napansin ng vlogger na si Ken, biglang uminit ang kanyang kamera. Sa sobrang init, halos mapaso ang kanyang palad pero hindi niya ito binitawan. Nakatitig siya sa screen. Doon, nakita niya ang imahe ni Aris na pilit lumalabas mula sa salamin. Ang mga daliri nito ay tila tumatagos na sa mismong LCD screen ng kamera ni Ken. Tulong! Ang mahinang boses na narinig ni Ken, hindi sa tenga, kundi sa loob mismo ng kanyang kaisipan. Sa loob ng dark room,
Natuklasan ni Aris ang isang sikreto. Ang bawat litratong kinukuha sa loob ng bahay na yon ay hindi lang kumukuha ng imahe. Ito ay kumukuha ng piraso ng kaluluwa. At ang tanging paraan para makabalik ay ang pag-reverse ng proseso, ang pagkuha ng litrato ng totoong mundo mula sa loob ng kadiliman. Nakita ni Aris ang lens ng kamera ni Ken mula sa kabilang panig. Para itong isang maliit na bintana ng liwanag sa gitna ng impyerno. "Marco, ang flash!" sigaw ni Aris sa pinsan niyang halos anino na lang. Ginamit ni Aris ang huling lakas niya para sunggaban ang DSLR ni Marco. Itinapat niya ito sa lens ni Ken. Sa sandaling iyon, nag-abot ang dalawang lente, ang isa mula sa mundo ng mga buhay at ang isa mula sa mundo ng mga ligaw na kaluluwa. Isang nakakabinging pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong kwarto. Ang antigong salamin ay tuluyang nagkabitak-bitak hanggang sa maging isang pulbos ito. Napaatras si Ken at bumagsak sa sahig. Nang dahang-dahang luminaw ang kanyang paningin, laking gulat niya nang makita ang dalawang lalaking duguan at puno ng abo na nakahandusay sa paanan ng kanyang tripod, sina Marco at Aris. Buhay sila, pero may mali. Nang dumating ang mga otoridad at dinala sila sa ospital, hindi nagsasalita ang magpinsan. Nakatulala lang sila sa kawalan, ngunit nang suriin ng mga doktor ang kanilang mga mata gamit ang flashlight, doon nila nakita ang nakakapangilabot na katotohanan. Sa loob ng mga balintataw ni Marco at Aris, wala silang nakikitang refleksyon ng paligid. Sa halip, ang nakikita sa loob ng kanilang mga mata ay ang imahe ng babaeng puti na nakatitig pabalik sa sinumang tumingin sa kanila. Habang nangyayari ito, sa liblib na baryo sa Quezon, nagwawalis si Mang Ambo ng mga bubog ng salamin. Ngumingiti siya habang tinitignan ang isang bagong litratong lumitaw sa kanyang dingding. Sa litratong iyon, hindi na si Marco o Aris ang naroon. Ang nasa larawan ay si Ken, ang vlogger na ngayon ay nakatayo na sa madilim na kanto ng kwarto, hawak ang kanyang ring light na wala ng ilaw. Ang bahay ay hindi naghahanap ng bisita. Naghahanap ito ng koleksyon.